Musta na kayo dyan, mga solid ka DDS, mga tol. Ah, Eto no, sa pahayag ni Inday BP Sara, ah, kahapon, napanood ko sa balita, eh, hindi raw tatakbo yung sa sunod na eleksyon, hindi tatakbo si Baste, baka hindi rin tatakbo si Pulong. Nagpahayag siya na tatakbo siya sa sunod na eleksyon, darating na eleksyon na to, 2025. So, maaring mag-resign siya sa, kung tatakbo nga siya, baka mag-resign siya sa pagka BP. Para sa akin, mas maganda nga kasi wala naman siyang maaasahan dyan sa administrasyon ni BBM dahil sinabing unit team pero pilit siyang hinihila pababa. Wala tayong nakikitang suporta galing kay BBM. Iba yung sinasabi niya. Iba yung sinasabi ni BBM kaysa sa ginagawa ng administrasyon niya. Kaya wala. Mas maganda nga kung mag-resign si BP Sara. At hindi natin alam kung ang tatakbuhin niya dalawa lang naman siguro yan. Hindi naman tatakbo ng congressman yan. Ang tatakbuhin niyan maring mayor ulit ng Davao o senador. Wala namang problema yan kung mag-resign siya sa pagka-BP. Halimbawa, tumakbo siya ng senador o pagka-mayor, manalo matalo, pwede pa rin siyang tumakbo sa pagka-presidente sa darating na 2028. Siguro na raramdaman niya na rin na ang suporta, walang suporta ang administrasyong Marcos sa kanya. Pilit siyang inihila pababa. Kaya pala sinusulong ang impeachment noon laban sa kanya. Kasi pag na-impeach siya, ayon sa saligang batas natin, may kapangyarihan ang Pangulo na siya lang ang makakapili na kung sino ang, halimbawa, nag-resign si BP Sara o na-impeach, si BBM ang pwedeng mamili ng gagawin niyang vice presidente ayon sa Section 9 at Article 7 ng Saligang Batas. Wala, nabasa lang sa balat ng saging. Tsaka dalawa lang ang pamimilian ni BBM. Pwede siyang kumuha ng gagawin niyang VP sa Senado o sa Kongreso. Siyempre, siguro yung pinsan niyang Tambaloslos ang kukunin niya. Kaya nga sinusulong nila. Kaya lang nabulilyaso. Siguro kaya sinusulong ang impeachment noon. Yun nga, balak ni Tambaloslos, balak nito ni BBM na gawing BP ang pinsan niya. Kaya lang siya nagsalita noon kaya nabulilyaso. Kasi nga, kahihiyan niya na ikakabagsak ng administrasyon niya. Kaya sinusulong nila noon ang impeachment, tsaka kung ano-ano na ginawa nila. Yung ngayon, ICC, at para lang mapabagsak ang mag-amang Duterte. Kaya siguro nararamdaman na rin ni Inday Sara ang mga nangyayari kahit na pinagtatanggol siya ni Senator Amy Marcos. Wala. Iba ang sinasabi ni BBM, iba ang lumalabas sa bunganga niya, pero iba
ang ginagawa ng administrasyon niya ng Kongreso. Yung Senado nagsalita na tungkol dito sa PI na putang ina ay ano pala, People's Initiative pala. Napamura na naman tuloy. Ang Senado, 24 na senador, bumoto na tinututulan nila ang PI, People's Initiative na yan. Sa Kongreso, walang naglalakas loob. Tatatlo lang ang naglakas loob na congressman dyan. Si Pulong, si Marcoleta, sino pa ba yung... ito, si Salceda kagabi, nagsalita rin ng walang kakwenta-kwenta kahapon. Hayaan daw ang tao maghusga sa PI na yan. Tao na nga ang ayaw Kaya lang, kayong mga dyan lang sa Kongreso ang nagpupumilit niyan kasi mga ganid kayo sa salapi at kapangyarihan. Yun ang totoo dyan. Sana nga bumaba na lang si BP Sara dyan sa kinauupuan niya ngayon. Kasi lalo siyang nalulugmok dyan. Ang unit team na sinasabi ni Pulboron, wala. Iba yung sinasabi niya, iba yung nangyayari. Kasi nga, wala siyang bayag. Wala, weak leader nga sabi ni Tatay Digong. Kaya, hindi siya sinusunod dahil mas makapangyarihan ang nasa ibaba niya kaysa sa kanya. Ngayon lang nangyari ito Ngayon lang yata nangyari ito na ang presidente under ng Kongreso tsaka under Disaya. Yan ang totoo dyan. Kaya mas maganda kung bababa si Inday Sara BP Inday suportado ka pa rin ng mga mamayang Pilipino na totoong nagmamahal sa iyo at sa bayan dahil sa mga ginagawa niyong mag-ama, sa ginagawa niyong mga Duterte, mahal namin kayo ng mga taong bayan na pumapanig sa katotohanan. Kaya sana gawin mo ang nararapat. Huwag ka nang magpailalim dito kay BBM at sa administrasyon niya kasi nilulubog ka lang nilulubog lang kayo ni Tatay Digong. Wala kayong maaasahan dyan. Puro lang salita yan pero wala sa gawa si BBM. Kaya mas maganda umalis ka na nga dyan sa administrasyon nila. Tumakbo ka ng mayor nyo doon sa Davao o senador. Mas maganda kayong dalawa ni Tatay Digong senador sa eleksyon na darating. At 2028 aasahan ka namin sa pagka-presidente. Mauubos din ang swerte ng mga tambalos-los na yan, mga trapong politiko. Mauubos din mga swerte niyan. Hindi panghabang buhay ang kapangyarihan nila dyan. Kaya BP Inday, nandito lang kami mga solid ka-DDS at mga taong bayan na tunay nagmamahal sa inyong mga Duterte. Mabuhay kayo. God bless. Yun lang mga tol, mga solid ka-DDS. Ingat tayong lahat.